Ang banal na ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo ayon kay San Lucas, Kabanata 9, nagsisimula sa ika-51 talata. Nang palapit na ang panahong iaakyat si Jesus sa langit, ipinasya niyang pumunta sa Jerusalem. Sinugo niya ang ilan upang mauna sa kanya. Humayo sila at pumasok sa isang nayon sa Samaria upang ipaghanda siya ng matutuluyan. Ngunit ayaw niya siyang tanggapin ng mga Samaritano sapagkat siya ay patungo sa Jerusalem. Nang makita ito ni Santiago at Juan ay kanilang sinabi, Panginoon, payag po ba kayo na magpababa kami ng apoy mula sa langit upang pugnawin sila? Ngunit bumaling siya at pinagsabihan sila, Hindi ninyo alam kung anong uri ng espiritu ang sumasa inyo, sabi niya. Sapagkat naparito ang anak ng tao hindi upang ipahamak ang mga tao kundi upang iligtas sila, at nagtungo sila sa ibang nayon. Samantalang naglalakad sila, may taong nagsabi kay Jesus, Susunod po kayo ako sa inyo kahit saan. Sumagot si Jesus, May lungga ang asong gubat at may pugad ang ibon, ngunit ang anak ng tao ay wala man lamang matutulugan o mapagpahingahan. Sinabi ni Jesus sa isa, Sumunod ka sa akin. Ngunit sumagot ang tao, Panginoon, hayaan po muna ninyo akong umuwi upang ipalibing ang aking ama. Sinabi ni Jesus sa kanya, Ipaubaya mo na ang mga patay sa mga patay. Ngunit ikaw, humayo ka at ipahayag mo ang tungkol sa paghahari ng Diyos. Sinabi naman ng isa, Susunod po ako sa inyo ngunit magpapaalam muna ako sa aking mga kasambahay. Sinabi sa kanya ni Jesus, ang sinumang nag-aararo at palaging lumilingon ay hindi karapat-dapat sa paghahari ng Diyos. Ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Gandang umaga po sa isa. Sinabi ni Elijah kay Eliseo, Sabihin mo sa akin kung ano ang ibig mong gawin ko para sa iyo bago ako kunin. At ito ang sagot ni Eliseo or ni Elisha. Kung maaari, ipamana ninyo sa akin ang inyong kapangyarihan upang maging karapat-dapat akong kapalit ninyo. Sa sulat ni Paul sa mga taga-Galatia, ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kung tayo ay namumuhay ayon sa Espiritu, hayaan nating patnubayan tayo ng Espiritu. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Let go. Alam niyo yung kantang Let It Go? Ayan. Pakawalan mo na. At yan po ang tinutukoy ng ating mapagbasa ngayon. Paano? Si Elijah ay kukunin na ng Diyos, pero ang kanyang disciple na si Eliseo ay makulit. Ayaw siyang i-let go. Diba sabi ni Elijah, dito ka lang. Pero ang sabi ni Eliseo, ay susunod pa rin ako sa iyo. At sumunod nga si Elisha hanggang sa kinuha si Elijah at sumigaw si Elisha ng Ama, hanggang sa hindi na niya ito nakita. At bigla akong naalala yung gospel reading sa John na nabasa noong Easter Day. Umiiyak si Maria sa labas ng libingan. Hindi niya kaagad nakilala si Jesus, not until na tinawag niya si Maria. At dahil sa kagalakan, kasiyahan ni Maria, sinabi niyang guro, Rabboni, or teacher. And then sinabi ni Jesus, maalala niyo ba? Huwag mo akong hawakan, sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. At sa gospel ngayon, pinapakiusapan ni Jesus ang mga tagasunod niya na iwan ang lahat upang sumunod sa Kanya.
let go. Halika na, rumekta na tayo sa daan tungo sa kaharian ng Diyos. Alam niyo ba yung hospice na tinatawag? Yung hospice na yan, parang ospital din, pero usually, sila yung mga tumatanggap ng mga may terminally ill na mga pasyente, na mga hindi nagagaling ang kanilang sakit. And madalas yung pamilya na nag-aagaw buhay na pasyente ay ayaw pa siyang i-let go. Paano? Yung paghawak sa kamay. Yung presensya sa tabi nila ang nagpapanatili sa pasyente na mabuhay. Of course, given. At hindi rin bago sa isang naghihingalo na bago ito mamatay. Ewan ko kung nakita nyo na ito personally. Madalas, bago mamatay ang isang tao, either wala sa tabi yung mahal sa buhay or yung family, or tulog. Diba? And Jesus said, sabi nga niya, huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakakapunta sa Ama. Again sa gospel, buo na ang desisyon ni Jesus pumunta sa Jerusalem. Hindi siya distracted sa hindi pagtanggap kay Jesus sa Samaria. Diba, sinabihan niya pa ngayon yung mga disciples niya na pabayaan na lang sila. Bakit? Ano ba yung mga sinabi ni James and John? Magtawag ng apoy, magpababa ng apoy, magpaulan ng apoy para gunawin or patayin yung mga nakatira sa Samaria. Pero, hindi naman yun ang focus ni Jesus. Kaya nga sinabihan niya sila, ito rin ay pagpapakita ni Jesus ng kanyang determination sa pagharap niya sa kanyang kapalaran. Hindi siya mapipigilan, kailangan niyang umakyat sa Ama. So, unity with God is the ultimate goal. At dalawa ang tinutukoy ng tema ng ating pagbasa. Discipleship, bilang paglilingkod o pagsasagawa sa misyon ng simbahan na, of course, ibahagi yung gospel message at ang kaloob ng banal na espiritu kung saan nagbibigay suporta at nagpapasigla sa pagdidisipulo at pagmimisyon. Sa sulat ni Pablo sa mga taga-Galatia, hinihimok ni San Pablo na live by the Spirit. At ito rin ang tinutukoy ni Jesus sa paghimok sa kanyang mga tagasunod na hayaan mo na ang mga patay ang maglibing sa kanilang mga patay. Ngunit humayo ka at ipahayag ang kaharian ng Diyos. Kay Paul, magkaiba ang namumuhay sa Espiritu sa kagustuhan ng laman. Binibigyang diin ni Jesus ang mag-move forward sa buhay ng pagdidisipulo. Ipinapahayag ang kaharian ng Diyos ngayon, hindi mamaya, matapos tayong pigilan ng mundo dahil sa dami ng ating gawain. Kaya ang matawag ay paglingon ng may determinasyon patungo sa Diyos. At kaya nga sinabi rin sa gospel, pag nag-aararo ka, paglingon ka ng lingon sa likod, di ba? Ang mangyayari sa inaararo mo, imbis na diretso, edi balikong. Yan ang tinutukoy din dito sa gospel ngayon. May determinasyon patungo sa Diyos. Ang paglalakbay ng mga disipulo kasama si Jesus ay hindi lang basta paglalakbay. Halika, sama ka. Punta tayo doon. Hindi lang yung basta ganun. Ito ay paglalakbay ng may pananampalataya. May faith journey na tinatawag nga sa English, faith journey. Kinakailangan din dito ang radikal na pagbabago. Iiwan lahat ng kanilang nalalaman at nagawa ang mga mahal nila sa buhay. Dahil nga,
papunta na sila sa panibagong direksyon. Ang paglalakbay ng mga disciples, kailangan nila ang paggabay ng banal na Espiritu. Si Elisha, halimbawa, bago iwan ni Elijah, sinabi niyang, ipamana mo ang kapangyarihan mo upang maging karapat-dapat na kapalit ninyo. Kung iisipin po natin yan, i-reflect po natin yan, may kabigatan po yung hinihingi ni Eliseo. Given, tingnan natin sa ating trabaho or gawain ngayon sa buhay na ito. Tinanong tayo, sinabi natin ang sagot. Kaya ba natin? Halimbawa, magsasaka ang magulang natin. At tinanong tayo, hinihingi din, ano ang gusto mong bigay ko sa'yo? Ayan, may kabigatan ito. Si Jesus, hinihanda niya ang mga disciples niya bago siya umakyat sa Ama. Mamuhay tayo ng may pananampalataya na makikita natin si Jesus. Dapat tayong magmahalan gaya ng pagmamahal niya sa atin. Dapat tayong matuto at inaaliw ng banal na Espiritu. At dapat tayong mamuhay ng may pagkakaisa sa Diyos at sa kapwa. At para magawa ang mga ito, nararapat nating i-let go ang mga pamilyar at tungkol sa mundo. Tama naman, di ba? How come na ikaw ay burdened, buhat-buhat mo na ang lahat-lahat, tutuloy ka pa rin sa pagdi-disciple? Ibig sabihin, sinabihan ni Padre, or halimbawa, pumasok ka ng seminaryo, pero may dala-dala ka pa rin. Get natin? Mga alalahanin mo mula doon sa family mo, sa community na kinabibilangan mo. So, paano natin masasabi yung mag-move forward? Paano ka makakapag-focus sa iyong pag-aaral kung lagi tayong may dalang burden na nagpapabigat sa atin? Tama? So, kailangan nating i-let go yung mga bagay-bagay na yan. And even sa inyo, lalo na sa mga estudyante ngayon, dapat matuto kayong mag-let go. Right? Hindi ibig sabihin na pinagalitan kayo kagabi, kanina, is dala-dala na ninyo. Always think positively na kaya kayo pinagalitan or sinabihan kasi nakikita ng mga nakatatanda sa inyo, sa atin, yung mga, ano yung outcome ng ginawa mo. Maganda man yan o hindi. So, kailangan nating isipin. Pumasok ka ng simbahan, yun ang magdadagdag sa'yo to move forward. Kasi marirefresh ka, mapapanibago yung faith na meron sa'yo. So, let go. Learn to let go. Si Elisha, ang mga tagusunod ni Jesus sa Gospel ayon kay Luke, si Pablo, ang mga taga-Galatians, lahat ay disipulo sa daan, sa pananampalatayang paglalakbay, even us. And let me share itong sinabi ni Pope Francis sa kanyang Easter message bago siya mamatay. Sinabi niya dito, lahat ng umaasa sa Diyos ay inilalagay ang mga mahihina nilang mga kamay sa kanyang makapangyarihang mga kamay. Inaalalayan silang tumayo at tumuloy sa paglalakbay. Nawa, or sana, tayo rin ay tumuloy sa pananampalatayang paglalakbay. Kahit na mahirap, kahit na hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Nawa, tayong lahat ay patnubayan ng banal na Espiritu sa ating pagtahak sa daan ni Kristo. Sa ngalan ng Ama, Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.